Luyang. Aapaw na ang lambat natin. Lahat ay mga dekalidad na large yellow croaker. Higit 2,000 kilo to sigurado. Jackpot tayo ngayon, yayaman na tayo. Kuya Luyang. Nailubog na ang lahat ng lambat, halos hindi na magkasya sa barko. Pagbalik natin mula sa biyaheng ito, hindi na kailangang magpakapagod pa ni Xiaowan. Gagaling na rin si nanay nang walang inaalala. Maayos na rin ang pag-aaral at pambili ng bahay para kay Xiao Yuan. Ang buong pamilya natin, sa wakas ay makakapamuhay na ng matiwasay. Lagot. Hinahabol tayo ni na Shen Qiang. Para lang sa huling-huli natin, talagang hindi sila titigil. Luyang, iwan mo ang mga isda sa akin. Lumayas kayo sa dagat na ito. Kung hindi, palulubugin ko ang barko nyo ngayon din. Gagawin ko kayong lahat na pagkain ng isda rito. Sobra na sila. Luyang, labanan na natin sila. Walang uuwing buhay sa atin. Huwag kayong padalos-dalos. Huwag na nating kunin ang huling lambat. Hilahin na ang mga tali ngayon din. Alis na tayo. Luyang. Atin lahat yan. Itong mga large yellow croaker na pinagbuwis ang buhay natin. Ibibigay na lang ba natin sa kanila ng ganoon-ganoon lang? Masyadong swerte naman ang hayop na Shen Qiang na yan. Tama, Kuya Luyang. Lumaban tayo. Hindi naman sigurado na matatalo tayo. Hindi tayo pwedeng umalis ng luhaan. Magtiwala kayo sa akin. Alis na tayo ngayon. Wala silang mapapala sa atin. May mas magandang mangyayari mamaya. Umatras muna tayo. Hilahin ang tali. Luyang, akala ko ba matapang ka? Takot ka rin pala sa akin. Halos maihi ka na sa salawal mo. Pati isda, hindi mo na nakuha. Ang palaisdaang ito ay akin na lahat. Ang galing mo talaga. Gumana nga ang plano mo. Pero yung batang Luyang na yun, hindi siya yung tipo na basta-basta na lang susuko. Baka patibong lang to, patibong. Kilala ko ang lalaking yan, alam ko ang kaya niya. Isa lang siyang duwag na walang alam sa totoong labanan. Natakot lang yan sa 5 barko ko. Anong patibong naman ang magagawa niya? Boss Shen Qiang. Boss, may problema. Ito, ang mga isda rito, lahat ay mga karaniwang isda lang na walang kwenta. Wala kahit isang large yellow croaker. Shen Qiang. Ang sakit, di ba? Puro lang palalaman ng lambat ay mga mumurahing isda. Luyang. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga malalaking dilaw na isda sa dagat na ito, halos lahat ay nakuha ko na. Gusto mo ba? Kung kaya mo, halika at kunin mo. Paandarin ang barko, Terra. Habulin nyo, habulin. Lahat kayo, habulin nyo siya. Bawiin nyo ang mga isda ko. Sandali lang. Masyadong tusaw ang batang yan. Baka pinupukaw lang niya tayo. Anong kinatatakutan nyo? May 5 tayong barko. Imposibleng hindi natin matalo ang iisang barko niya. Ngayong araw, gusto ko talagang itumba ang barko niya. Paluluwalhatiin ko siya sa pagluhod at pagmamakaawa sa akin. Full speed na. Habulin nyo siya. Yang Zi. Masyadong maraming isda sa barko natin. Hindi natin mapabilis ang takbo. Kapag nagpatuloy pa ito, mahahabol tayo ni Shen Qiang. Oo nga, Kuya Yang. Puro mga batuhan at malalakas na agos dito. Kahit kaunti lang tayong lumihis, maaari tayong sumadsad at lumubog. Masyadong delikado. Huwag kayong matakot. Bawat batuhan sa dagat na ito, kabisadong kabisado ko na. Makinig lang kayo sa mga utos ko. Walang mangyayaring masama. Shen Qiang, Shen Qiang. Noong una, ayaw ko sanang ubusin kayo. Gusto ko lang mangisda at umuwi. Pero pinipilit mo akong ilagay sa bingit ng kamatayan. Kaya huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Datao, 8 sa kaliwa, dumaan sa agos sa kanluran. Todo bilis na. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Bilis. Bilisan nyo pa. Habulin nyo siya ng todo. Gusto kong durugin siya ng pira-piraso. Mananatili siya sa dagat na ito habang buhay. Papakain ko siya sa mga isda.
Masyadong maraming batuhan sa harap. Hindi na tayo pwedeng tumuloy. Madidisgrasya tayo kapag nagpatuloy pa. Tumahimik ka at habulin niyo siya. Hindi ako naniniwalang makakatakas siya. Hoy, munting tuso. Munting tuso. Anong nangyayari? Boss Kiang, may problema tayo. Sumadsad ang barko natin sa batuhan. Hindi na tayo makagalaw. Bilis, patigilin niyo ang mga nasa likuran. Huli na ang lahat. Nako. Ano nang gagawin natin? Hindi na umaandar ang barko. Pinapasok na tayo ng tubig. May malaking butas sa ilalim ng barko. Baha na sa deck. Saklolo. Ang mga barko ko. Ang lahat ng sa akin. Paano? Bakit nangyari ito? Ang 5 kong barko. Paano nangyaring sumadsad silang lahat sa bahura? Kuya Kiang, bilis, tingnan mo. Si Luyang yun. Shen Kiang. Ang bahaging ito ng mga nakatagong bahura ay ang regalo ko para sa iyo. Dito ka lang muna. At mag-enjoy ka ng husto. Shen Kiang, dumating din ang araw mo. Noong ginigipit mo kami noon, hindi mo ba naisip na babagsak ka rin sa ganitong kalagayan? Buti nga sa iyo, paandarin ang barko. Babalik na tayo. Luyang. Hoy, mga buwisit, sabi ko na sa inyo, sabi ko huwag nang humabol, pero nagpumilit pa rin kayo. Hindi pa nga nakakalipas ang bagyo, tapos sumadsad pa ang barko. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Oo nga, kasalanan ito lahat ni Kuya Kiang. Kasalanan ito ng pagmamatigas ng ulo ni Kuya Kiang. Sa sama ng panahong ito, siguradong magkakaroon ng malalaking hampas ng alon. Kung nakinig lang sana tayo kay Kuya Laupao, hindi sana tayo humantong sa ganito. Anong gagawin natin? Lulubog na ang barko. Hindi naman tayo mamamatay dito, di ba? Hoy, Shen Kiang, kapag hindi ako nakabalik ng buhay, mumultuhin kita at hindi kita patatahimikin. Huwag. Huwag niyo akong saktan. Mali ako. Pakiusap, tama na, huwag na niyo akong saktan. Yang. Iba ka talaga. Ang 5 barko ni Shen Kiang, lahat sumadsad at na-stranded sa bahura. Sira na silang lahat. Sa pagkakataong ito, bagsak na talaga siya ng tuluyan. Hindi na niya tayo magagawang guluhin pa. Totoo yan. At siguradong sigurado, hindi siya makakapag-deliver ng mga isda ngayon. Ang multa sa kontrata kay Boss Luo ay aabot sa 60 milyong yuan. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi lang niya kailangang ibalik lahat ng perang kinita niya noon, kundi mawawalan pa siya ng lahat hanggang sa huling cash-in. Ginasto niya yan, karma niya yan. Wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Nga pala, Yang. Sa tindi ng hampas ng alon sa dagat, at ang 5 barko ni Shen Kiang, na nakabara sa bahura, at hindi na makaalis. Ang mga tripulante kaya doon, hindi ba sila mamamatay doon? Binigyan ko sila ng pagkakataon. Hindi naman malayo ang bahura sa ruta ng maritime rescue. Basta't tumawag sila agad para sa saklolo. May pagkakataon pa silang makaalis ng ligtas. Buhay man o kamatayan. Nasa sa kanila na ang desisyon. Tara na, panahon na para umuwi tayo. Sige. Uuwi na tayo. Uwi na. Boss, sa sama ng panahon at tindi ng mga alon, talaga bang kaya ni Luyang na makahuli at makapag-uwi ng mga isda? Wala kayang mangyayaring masama sa kanila? Oo nga. At balita ko pa kay Shen Kiang, naglabas pa siya ng 5 barko para humabol. Nagbanta pa siya, nalulumpuhin daw niya ito. Mukhang dehado si Luyang, baka mapahamak sila. Maghintay pa tayo ng kaunti. Tiwala ako sa kakayahan ni Luyang. Dahil pumayag siyang gawin ito, siguradong alam niya ang ginagawa niya. Ang galing. Tingnan nyo bilis. May bumabalik na bangka. Boss, tingnan nyo bilis. Barko iyon ni Luyang. Nakabalik na sila.
Diyos ko, ang daming dekalidad na large yellow croaker. Magkano kaya ang kikitain dito? Siguradong para kay Boss Chen ang lahat ng ito. Talagang nakaahon na sa hirap si Luyang ngayon. Hindi na siya muling maapi ni Shen Qiang. Napakatanga talaga ni Shen Qiang. Sa galing ni Luyang, imbes na tratuhin niya ng maayos, pinahirapan pa niya at sinubukang ubusin. Kaya naman hindi lumalago ang negosyo niya. Boss Chen, 2,000 kilo ng dekalidad na wild large yellow croaker. Walang kulang kahit 1 kilo. Lahat ay nasa barko na. Ayos, ayos, ayos. Paring Lu, maasahan ka talaga. Sa kabila ng ganito kalakas na bagyo, nakakuha ka pa rin ng mga isda. Hindi nga ako nagkamali sa pagtitiwala sa iyo. Sinwerte lang din po. At kung wala rin po, ang suportang ibinigay ni Boss Chen, hindi rin ako maglalakas loob na pumalaot. Bolero ka rin talaga, bata ka. Sige, magpapatawag na ako ng mga tao para ibaba ang kargamento. 6 na milyong piso, walang bawas. Ililipat ko na agad sa account mo. Maraming salamat, Boss Chen. Datao, pasensya na sa abala sa inyo. Tita, wala iyon, huwag nyo na isipin ang abala. Kung hindi dahil sa pagsama sa amin ni Yang Zi sa dagat, wala sana ako sa kinalalagyan ko ngayon. Oo nga po, tita. Dahil kay Kuya Yang, nakaipon ako para sa matrikula ng anak ko, at makakapagpatayo pa ako ng bagong bahay. Ang mga maliliit na bagay na ito, ay tungkulin naming gawin. Nako, mabutit nakabalik na kayo. Salamat at ligtas kayong nakabalik. Papa, sa wakas, nakabalik ka na. Ang buti naman, nakabalik ka ng ligtas. Nakalabas na rin si Mama sa ospital. Pwede na tayong umuwi. Mahal, nagsisimula pa lang ang magandang buhay natin. Ito ay, mahal. Salamat sa lahat ng paghihirap mo nitong mga nakaraang taon. Huwag kang mag-alala, gaganda pa ang buhay natin. Halina kayo, halina kayo. Kain na tayo. Huwag na kayong mahiya. Ituring ninyong sariling bahay ito. Kumain kayo ng marami. Oo nga, Datao, Yang Zi, salamat sa inyo, mga kapatid. Sa wakas, nakaraos din tayo sa hirap. Kain na kayo. Sige na. Huwag na kayong mahiya. Ayon sa ulat ng ating reporter sa field, nakalabas na ng bansa ang bagyong No. 3, at malayo na ito sa Donggang. Dahil sa dami ng mangingisdang pumalaot, biglang tumaas ang supply ng malalaking yellow croaker. Bunsod nito, bumagsak ang presyo, at nagsisimula ng bumalik sa normal na level. Sabi ko na nga ba, mukhang sa darating na mahabang panahon, mahihirapan na tayong ibenta ang mga isda, sa kasing mahal na presyo gaya ng dati. Tama ka, kung gusto nating kumita ng malaki gaya noon, mahirap na itong mangyari. Nga pala, Luyang, tungkol doon sa lalaking si Shen Qiang, nabalitaan mo ba? Oh, anong nangyari sa kanya? Matigas talaga ang kapit ng lalaking yun sa buhay. Nailigtas siya ng Maritime Rescue Team. Pero dahil wala siyang maibigay na isda, nagkautang siya kay Boss Luo ng 60 milyong danyos. Balita ko, naibenta na pati bahay at kotse niya. Pero kulang pa rin. Kahapon lang, ang mga tauhan ni Boss Luo, binali mismo ang mga binti niya. Tuluyan na siyang naging lumpo. Siya ang pumili ng landas na yan. Kung may dapat man siyang sisihin, sarili niya lang yun. Gusto ba talaga ng mga taong ito na mamatay ako, bago sila makontento? Ikaw, bakit ka nag-eempake ng gamit mo? Saan ka pupunta? Saan pupunta? Siyempre, makikipaghiwalay na ako sa basurang tulad mo. Ano? Diborsyo. Naglakas loob kang banggitin yan sa akin. Huwag ka ng maraming Saturday. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Isa ka na lang pilay na walang silbi. Akala mo ba sasamahan kitang magdusa? Noong nasa rurok pa ako ng tagumpay, pinabayaan ba kita? Ang mga damit at gamit mo, hindi ba't galing lahat sa pera ko? Tingnan mo ang asawa ni Luyang. Ilang taon siyang nagtiis sa hirap kasama ang asawa niya. Pero hindi niya ito iniwan. Ngayong nakakaranas ka lang ng konting hirap, aalis ka na. PWE. Hindi ako ganoon katanga. Si Luyang ay may prinsipyo at paninindigan. Ang kinikita niya, sa pamilya na pupunta. Ikaw, ang pera mo, kung hindi nilulustay sa bar, ay ginagastos mo sa mga babae mo sa labas. Akala mo ba hindi ko alam? Wala kang kwentang tao at walang konsensya. Huwag kang aalis. Bitawan mo ako, lumpo. Huwag mo akong hawakan. Simula ngayon, tapos na ang ugnayan nating dalawa. Ang mga utang mo, ay wala nang kinalaman sa akin kahit kay Titing.
Xiao Qiang, bakit ka nakahandusay sa sahig? Bakit ang daming tao nitong mga nakaraang araw, na tumatawag at naniningil ng utang? Bakit wala siya sa bahay? Tinatawagan ko siya pero hindi sumasagot. Oo nga, at ang binti mo, bakit biglang naging ganyan? Sabi ng mga tao sa labas, kapag hindi pa raw tayo nagbayad, ay kukunin nila kami ng nanay mo. Kinuha na ang lumang bahay. Magkano ba talaga ang utang mo? Sabihin mo sa akin ng malinaw ngayon din. Huwag na kayong magtanong, tumigil na kayo. Ngayong naging ganito na ang lahat, kasalanan nyo itong lahat, kasalanan nyo itong lahat, mga wala kayong silbi. Anak, ano bang sinasabi mo? Kami ang mga magulang mo. Palagi ka naming tinutulungan. Anong tulong ang pinagsasabi nyo? Kung napilit nyo lang sana si Luyang na pumalaot para sa akin, hindi sana ako aabot sa ganitong kaiyahiyang sitwasyon. Paano ako mawawalan ng lahat? Pati asawa ko, nilayasan na ako. Mga wala talaga kayong silbi. Wala man lang kayong naitulong sa akin. Pabigat lang kayo sa buhay ko. Alis. Lumayas kayong lahat sa harap ko. Ayaw ko na kayong makita pa. Ikaw, wala ka na talagang pag-asa. Bakit pa kita naging anak? Napakawalang utang na loob mong anak. Luyang, balita ko, naghiwalay na si Shen Qiang at ang asawa niya. Nag-away din sila ng pamilya niya, at pinutol na ang ugnayan nila. Maraming kamag-anak ang umiiwas sa kanila. Ayaw nilang madamay sa gulo. Kasalanan niya yan, ginasto niya ang nangyari. Umupa siya ng 5 barko, kaya naman niyang magsama ng mga tao para mangisda, para makapag-deliver kay Boss Luo sa tamang oras. Pero pinilit pa rin niyang agawin ang mga isda ko. Kung hindi dahil doon, hindi siya haantong sa ganitong kalagayan. Sa bagay, siya ang pumili ng landas niya. Kung may dapat man siyang sisihin, ang sarili niyang kalupitan yun. Lagi niya kasi tayong gustong apihin. Sino kaya yan? Hindi kaya si Shen Qiang yan, na dahil wala nang mapuntahan, ay nandito para manggulo. Boss Chen, bakit po kayo napadalaw? Pasensya na sa biglaang pagbisita. Naabala ko ba kayo? Hindi po, hinding-hindi. Wala pong abala. Tuloy po kayo, pasok po. Kaibigang Lu, ito ba ang iyong may bahay? Kumusta po kayo? Lu Yang, sino siya? Mahal, siya ang pinakamalaking negosyante ng lamang dagat, sa Donggang Pier, si Boss Chen. Malaki ang pasasalamat natin sa kanya dahil binili niya ang mga huli nating isda noon. Malaking tulong ang nagawa niya sa atin. Kayo po pala si Boss Chen. Maraming salamat po sa inyo. Tinulungan niyo ang buong pamilya namin. Haha, wala yun. Huwag niyo nang banggitin. Sa katunayan, si kaibigang Lu, ang may pambihirang galing. Iniligtas niya ako sa oras ng pangangailangan. Siya nga ang nakatulong sa akin. Luyang, naparito ako ngayon, dahil may mahalagang bagay akong gustong isangguni sa iyo. Ano po yun, Boss Chen? Basta't kaya akong makatulong. Hindi ako magdadalawang isip. Plano kong pagsamasamahin ang lahat ng pantalan ng lamang dagat dito sa Donggang, para itatag ang pinakamalaking kumpanya ng lamang dagat. Kaya naman, gusto kitang imbitahan na maging kasosyo. Magtrabaho tayo ng magkasama. Kasosyo. Wala akong gaanong puhunan. Baka hindi ako masyadong makatulong sa inyo, Boss Chen. Hindi mo kailangang maglabas kahit isang kasing. Ang kailangan ko lang ay ang galing mo sa pangingisda, at ang karanasan mo sa dagat, ang pamamahala, at ang puhunan. Ako na ang bahala sa lahat ng iyan. Luyang, may naisip ako. Gusto kitang kunin, para pamunuan ang aking plota sa laot. Boss Chen, salamat po sa tiwala ninyo. Pero marunong lang akong mangisda. Wala akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Baka hindi ko kayanin. At masira ko lang ang plano ninyo. Boss Chen, nagpapasalamat po ng husto ang ayang ko. Pero sadyang napakatapat lang niya. Nag-aalala siyang baka maging pabigat lang sa inyo. Maaari po bang magtanong ng direkta? Maraming magagaling dito sa Donggang. Bakit po siya ang napili ninyo? Dahil bilib ako sa iyo. Kapatid na Lu, pinapahalagahan mo ang samahan at katapatan. Para sa operasyon ng nanay mo, naglakas loob kang itaya ang buhay mo sa dagat. Nagpakapagod kang kumita ng pera, pero hindi mo kinalimutan ang mga kasamahan mo. Paunti na ng paunti ang mga taong katulad mo. Iyan ang pundasyon para magtagumpay sa malalaking bagay. Ano sa tingin mo? Interesado ka ba? Hindi ako katulad ni Shen Qiang. Espesyal ang lokasyon ng Donggang natin. Malapit sa dagat. Gusto ko ring pagsama-samahin ang mga kagamitan sa pantalan para sa pag-unlad ng ating bayan. Para makatulong tayo, Boss Chen, dahil malaki ang tiwala ninyo sa akin. Sige, payag na ako. Sasama ako sa inyo. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Mabuti, pumunta ka sa opisina bukas. Ipakikita ko sa iyo ang ating mga plano. Sama-sama nating palalaguin ang negosyo ng lamang dagat dito sa Donggang.
Nay, dahan-dahan lang po sa paglakad. Naghihintay na si Ayang sa loob. Nitong nakaraang taon, napakalaki ng utang na loob natin kay Yang Zi, at sa tulong na rin ni Boss Chen. Magaling na ang sakit ko. Sa wakas, natapos na rin ang ating mga paghihirap. Isang taon na. Sa wakas, mayroon na rin akong sariling kumpanya at mga barko. Mabibigyan ko na ang pamilya ko ng maayos at masayang buhay. Tatay. Oh, ang munti kong prinsesa. Naging mabait ka ba nitong mga nakaraang araw? Nakakuha po ako ng malaking pulang bulaklak sa eskwelahan. Nay, Xiao Wan. Yang Zi, napagod ka ng husto. Nay, Xiao Wan. Mula ngayon, ang pamilya natin ay mananatiling payapa at laging masaya habang buhay na tayong ganito.